Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin nang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Pag-unawa sa mundo sa ating paligid. Ang kahalagahan ng kontemporaryong isyu. Sa mabilis na pagbabago ng ating mundo, napapaligiran tayo ng iba't ibang isyu na humuhubog sa ating lipunan, kultura, at pang-araw-araw na pamumuhay. Mula sa mga usaping pangkapaligiran, pang-ekonomiya, hanggang sa mga isyong panlipunan at pampolitika, mahalagang magkaroon tayo ng malalim na pag-unawa sa mga ito. Ang mga kontemporaryong isyu ay hindi lamang mga balita sa pahayagan o napag-uusapan sa telebisyon. Ito ang mga puwersang nagtutulak sa mga pagbabago at humahamon sa ating mga paniniwala at pananaw. Sa aralin na ito, ating tatalakayin ang kahalagahan ng pagiging mulat at mapanuri sa mga kontemporaryong isyu. Susuriin natin kung paano nito naaapektuhan ang bawat isa sa atin, at kung paano tayo magiging mas aktibong mamamayan sa pagharap sa mga hamong ito. Halina at samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito, tungo sa mas malalim na pag-unawa sa ating kinabibilangang mundo. Pagkilala sa kontemporaryong isyu. Higit pa sa balita. Ang salitang kontemporaryo ay nangangahulugan ng mga pangyayari sa daigdig mula sa ika-20 taon hanggang sa kasalukuyang panahon na nakakaapekto sa ating kasalukuyang henerasyon. Samantalang ang salitang isyu ay nangangahulugang mga paksa, tema, pangyayari, usaping, o suliraning nakakaapekto sa tao at sa lipunan. Sa makatuwid, ang kontemporaryong isyu ay tumutukoy sa mga napapanahong pangyayari na maaaring gumagambala, nakakaapekto, at maaaring makapagpabago sa kalagayan ng tao at sa lipunang kanyang ginagalawan. Ang bawat kontemporaryong isyu ay itinuturing na suliranin na nangangailangan ng pansin upang mabawasan kung hindi man mawala ang maaaring negatibong epekto nito sa tao. Mga katangiang nagbibigay hugis sa mga kontemporaryong isyu. Nauunawaan na natin kung ano ang mga kontemporaryong isyu. Ngayon naman, ating kilalanin ang mga katangiang nagpapahiwatig kung ang isang paksa ay maituturing na isang kontemporaryong isyu. Ang pagkilala sa mga ito ay makatutulong sa atin upang masuri at maunawaan ang mga hamong kinakaharap ng ating lipunan. Napapanahon o timeliness. Ang pinakapangunahing katangian ng isang kontemporaryong isyu ay ang pagiging napapanahong nito. Hindi ito isang isyu na nangyari dekada na ang nakalipas, at tapos na ang usapin. Ito ay mga kasalukuyang problema, kaganapan, o debate, na nangyayari ngayon. May kaugnayan sa iba't ibang aspeto ng lipunan, o interconnectedness. Ang mga kontemporaryong isyu ay bihirang nakahiwalay lamang sa isang aspeto ng lipunan. Kadalasan, ang mga ito ay may kaugnayan sa iba't ibang aspeto ng lipunan, politika, ekonomiya, kultura, kapaligiran, teknolohiya, at maging sa personal na buhay ng tao. Nakakaapekto sa maraming mamamayan, o widespread impact. Hindi lamang limitado sa iilang tao ang epekto ng mga kontemporaryong isyu. Ito ay nakaaapekto sa maraming mamamayan, kung minsan ay sa buong bansa, o maging sa pandaigdigang antas. Nangangailangan ng pagsusuri at solusyon, or requires analysis and solutions. Dahil ang mga kontemporaryong isyu ay mga kasalukuyang problema, natural lamang na nangangailangan ito ng masusing pagsusuri at paghahanap ng mga solusyon. Hindi ito mga simpleng katanungan na may iisang sagot. Kailangan ng malalim na pag-aaral, pagtitimbang ng iba't ibang pananaw, at pagbuo ng mga estratehiya, upang matugunan ang mga hamong ito. Ang mga debate at diskusyon tungkol sa mga isyong ito, ay naglalayong makabuo ng mga hakbang, para sa ikabubuti ng lipunan. Mga isyu at hamong panlipunan sa iba't ibang aspeto.
Ang lipunan ay patuloy na nahaharap sa iba't ibang mga isyu at hamon, na humuhubog sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mga ito ay maaaring magmula sa iba't ibang aspeto, mula sa ating kapaligiran, hanggang sa ating pagkakakilanlan. Narito ang isang pagtalakay sa ilan sa mga pinakamahalagang isyong panlipunan, na kinakaharap natin ngayon. Mga isyong pangkapaligiran. Ang ating planeta ay nakararanas ng matinding pagbabago, na nagdudulot ng mga seryosong problema. Pagbabago ng klima, o climate change. Ito ay ang pangmatagalang pagbabago sa karaniwang pattern ng panahon sa daigdig. Ang pagtaas ng global temperature, ay nagreresulta sa mas madalas, at mas malalakas na kalamidad tulad ng bagyo, tagtuyot, at pagbaha. Polusyon sa hangin at tubig. Ang mga usok mula sa mga pabrika at sasakyan, gayon din ang mga dumi mula sa mga kabahayan at industriya, ay sumisira sa kalidad ng ating hangin at tubig, na nagdudulot ng iba't ibang sakit. Pagkakalbo sa kagubatan. Ang walang habas na pagputol ng puno, ay hindi lamang nagdudulot ng pagkawala ng tirahan ng mga hayop, kundi pati na rin ng pagbaha at pagguho ng lupa. Solid waste management. Ang problema sa pagtatapon ng basura ay patuloy na lumalala, na nagiging sanhi ng pagbara ng mga daluyan ng tubig, at pagkalat ng sakit. Mga isyong pang-ekonomiya. Ang kalagayan ng ekonomiya, ay direktang nakakaapekto sa kabuhayan ng bawat mamamayan. Kahirapan. Maraming Pilipino ang patuloy na nabubuhay sa kahirapan, dahil sa kakulangan ng oportunidad at serbisyo. Kawalan ng trabaho. Ang mataas na unemployment rate, ay nagpapahirap sa maraming pamilya, na matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, ay nagpapaliit sa kakayahan ng mga tao na makabili ng kanilang mga pangangailangan. Hindi pantay na distribusyon ng yaman. Malaki ang agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap, na nagpapalala sa mga problemang panlipunan. Mga isyong pangkasarian. Ang pagkilala at paggalang sa karapatan ng bawat kasarian, ay isang mahalagang usapin sa ating lipunan. Gender equality. Ang pagkakaroon ng pantay na karapatan at oportunidad para sa lahat ng kasarian, anuman ang kanilang oryentasyong sexual, o pagkakakilanlang pangkasarian. Diskriminasyon sa kababaihan at LGBTQIA+. Maraming individual ang nakararanas pa rin ng diskriminasyon, dahil lamang sa kanilang kasarian o oryentasyong sexual. Karahasan batay sa kasarian. Ang karahasan na dulot ng kasarian, tulad ng pambubugbog, sexual harassment, at iba pa, ay isang malubhang problema na kailangang matugunan. Karapatan ng kababaihan. Ang pagtiyak na ang mga kababaihan ay may pantay na karapatan sa edukasyon, trabaho, at paglahok sa lipunan. Mga isyong pampagkamamamayan. Ang pagiging isang responsableng mamamayan ay mahalaga, para sa pag-unlad ng isang bansa. Karapatang pantao. Ang paggalang at pagprotekta sa mga karapatan ng bawat tao, tulad ng karapatang mabuhay, maging malaya, at magkaroon ng pantay na pagtrato. Korupsyon. Ang katiwalian sa pamahalaan, ay nagpapahina sa tiwala ng publiko, at nagiging hadlang sa pag-unlad ng bansa. Aktibong pakikilahok ng mamamayan. Ang pagiging mulat at aktibo ng mga mamamayan, sa mga usaping panlipunan at pampulitika. Responsableng pagboto. Ang pagpili ng mga lider na may integridad, at may kakayahang maglingkod sa bayan ng tapat. Iba pang aspeto ng kontemporaryong isyu. Bukod sa mga nabanggit, mayroon pang ibang mahahalagang isyu, na dapat nating bigyang pansin. Edukasyon. Ang pagtiyak na ang bawat Pilipino, ay may akses sa dekalidad na edukasyon. Kalusugan. Ang pagkakaroon ng sapat, at abot-kayang serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Teknolohiya at social media. Ang epekto ng teknolohiya at social media sa ating lipunan, kapwa positibo at negatibo. Kultura at identidad. Ang pagpapanatili ng ating kultura, at ang paghubog ng ating pambansang identidad sa harap ng globalisasyon. Mga kasanayang kailangan, sa pag-aaral ng kontemporaryong isyu.
Sa pag-aanalisa ng isang isyu, mahalaga na malaman muna ang ugat nito. Kailan, paano nagsimula, at saan galing ang sinusuring isyu, upang matiyak kung hindi ito kathang-isip lamang. Kailangan na masusing suriin ang kahalagahan nito sa ating kapaligiran, ekonomiya, politika, at lipunan, upang mapag-aralan. Sa pag-aaral ng kontemporaryong isyu, kailangan ang mga kasanayan, sa pagkilala sa primarya at sekundaryang sanggunian. Ang primaryang sanggunian, o ang pinanggalingan ng impormasyon, ay ang mga orihinal na tala ng mga pangyayaring isinulat o ginawa, ng mga taong nakaranas ng mga ito. Halimbawa ng mga ito ay ang mga sariling tala-arawan, dokumento, larawan, pahayagan, talambuhay, talumpati, sulat, at guhit. Ang sekundaryang sanggunian, ay ang mga detalye at interpretasyon, batay sa primaryang pinagkunan. Kinabibilangan ito ng mga aklat, komentaryo, encyclopedias, at political cartoons. Kasanayan sa pagtukoy sa katotohanan at opinyon. Ang katotohanan, ay ang totoong pahayag o pangyayari na pinatutunayan, sa tulong ng mga aktwal na datos. May mga ebidensyang nagpapatunay na totoo ang mga pangyayari. Ang opinyon naman, ay nagpapahiwatig ng saloobin at kaisipan ng tao, tungkol sa inilalahad na larawan. Kasanayan sa pagtukoy sa pagkiling. Ang pagkiling, ay ang pagkakaroon ng pabor o pagtutol sa isang partikular na panig, ideya, o tao. Sa pag-aaral ng mga isyong panlipunan, mahalagang maging walang kinikilingan, upang makakuha ng balanseng pagtingin. Kapag nagsusuri ng impormasyon, kailangang maging mapanuri, upang matukoy kung ang pinagmulan ay nagpapakita ng pagkiling, na maaaring makaapekto sa pagiging objektibo ng impormasyon. Ang pag-aanalisa ng mga impormasyon, na may kaugnayan sa agham panlipunan, ay kinakailangang walang kinikilingan. Kasanayan sa pagbuo ng paghihinuha, paglalahat, at conclusion. Ito ang mga hakbang sa pagbuo ng isang malalim na pag-unawa, at makabuluhang desisyon, batay sa mga nakalap na impormasyon. Ang hinuha, ay isang pinag-isipang hula o educated guess, tungkol sa isang bagay, para makabuo ng isang conclusion. Kailangang gamitin ang kaalaman at mga karanasan tungkol sa paksa, upang matuklasan ang nakatagong mensahe. Ang paglalahat, ay ang proseso kung saan binubuo ang mga ugnayan, bago makagawa ng conclusion. Ang conclusion ay ang desisyon, kaalaman, o ideyang nabuo, pagkatapos ng pag-aaral, obserbasyon, at pagsusuri ng pagkakaugnay ng mga mahahalagang ebidensya, o kaalaman. Kahalagahan ng pag-aaral ng mga kontemporaryong isyu. Ang mahalagang aral na natutuhan ng mga Pilipino sa paglaganap ng pandemya noong 2020, ay ang katotohanang, ang bawat isa na nilalang sa mundo, ay dapat na maging mulat at mapagmalasakit, sa kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid. Ang katotohanan, na ang lahat ng mamamayan ng mga bansa ay konektado sa isa't isa, kaya nga marapat, na may kaalaman tayong lahat sa kontemporaryong isyu. Paggamit ng malinaw at makabuluhan na kaalaman, tungkol sa mahahalagang kaganapan, na nakakaimpluwensya sa mga tao, pamayanan, bansa, at mundo. Ang pag-aaral ng mga kontemporaryong isyu, ay nagbibigay sa atin ng malalim at makabuluhang kaalaman, tungkol sa mga mahahalagang kaganapan, na humuhubog sa ating lipunan, bansa, at maging sa buong mundo. Ito ay tumutulong sa atin na maunawaan ang mga puwersang nakakaimpluwensya sa ating pamumuhay, mula sa politika at ekonomiya, hanggang sa kultura at kapaligiran. Pagsusuri at pagtaya ng mga ugnayan ng sanhi, at epekto ng mga pangyayari. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga kontemporaryong isyu, natututunan nating suriin ang mga ugnayan ng sanhi at epekto ng mga pangyayari. Nauunawaan natin, kung paano ang isang partikular na desisyon o kaganapan, ay maaaring magdulot ng iba't ibang resulta, na mahalaga sa pagbuo ng mas epektibong mga solusyon at polisiya. Paggamit ng mga kagamitang teknolohikal sa iba't ibang sanggunian, para makakalap ng mga impormasyon. Sa panahon ngayon, ang impormasyon ay madaling makuha, sa pamamagitan ng teknolohiya at iba't ibang sanggunian.
Ang pag-aaral ng mga kontemporaryong isyu ay nagtuturo sa atin kung paano gamitin ng wasta ang mga ito, mula sa paghahanap ng mapagkakatiwalaang datos, hanggang sa pag-verify ng mga impormasyong ating nakukuha. Paggamit ng mga pamamaraang estadistika, sa pagsuri ng kwantitatibong datos, tungkol sa mga pangyayari sa lipunan. Maraming kontemporaryong isyu ang nangangailangan ng pagsusuri ng datos, lalo na ang mga kwantitatibong datos. Ang pag-aaral ng mga isyong ito, ay nagbibigay daan sa atin, na magamit ang mga pamamaraang estadistika, upang masuri ang mga numero at datos, na may kaugnayan sa mga pangyayari sa lipunan, na nagreresulta sa mas objetibong pag-unawa. Mapanuring pag-iisip, matalinong pagpapasya, mabisang komunikasyon, pagkamalikhain, at pagpapalawak ng pandaigdigang pananaw. Higit sa lahat, ang pag-aaral ng mga kontemporaryong isyu, ay humuhubog sa ating mga mahahalagang kasanayan, tulad ng mapanuring pag-iisip. Ang kakayahang suriin ang impormasyon, ng kritikal, at hindi basta-basta naniniwala. Matalinong pagpapasya. Ang kakayahang gumawa ng maayos at makatwirang desisyon, batay sa sapat na kaalaman at pagsusuri. Mabisang komunikasyon. Ang kakayahang ipahayag ang sariling ideya at opinyon, ng malinaw at epektibo. Pagkamalikhain. Ang kakayahang makaisip ng mga bago, at makabagong solusyon sa mga problema. At pagpapalawak ng pandaigdigang pananaw. Ang pag-unawa sa iba't ibang kultura, pananaw, at ang pagkilala sa ating lugar, sa mas malawak na mundo. Sa huli, ang pag-aaral ng mga kontemporaryong isyu, ay hindi lamang isang akademikong gawain, kundi isang mahalagang proseso, upang maging mas matalino, mas mapanuri, at mas responsableng indibidwal, na may kakayahang umunawa at tumugon, sa mga hamon ng ating panahon. Conclusion. Ang patuloy na paglalakbay, sa pag-unawa sa mundo. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa kahalagahan ng pag-aaral ng mga kontemporaryong isyu, malinaw, na ang kaalaman ay hindi lamang isang simpleng pagkalat ng impormasyon, kundi isang patuloy na proseso ng pag-unawa, pagsusuri, at paglalapat. Ang mga isyong ito, mula sa mga usaping pangkapaligiran, hanggang sa mga hamong panlipunan at pang-ekonomiya, ay humuhubog sa ating kasalukuyan at hinaharap. Ang kakayahang makilala ang primarya at sekundaryang sanggunian, matukoy ang katotohanan mula sa opinyon, at makita ang pagkiling, ay mga pundasyong kailangan natin, upang maging mapanuri at makabuo ng matalinong paghuhusga. Ang mga kasanayang ito, kasama ang kakayahang bumuo ng paghihinuha, paglalahat, at conclusion, ay nagbibigay daan sa atin, na hindi lamang maunawaan ang mga isyu, kundi pati na rin, ang pagtukoy sa mga posibleng solusyon. Ang pag-aaral ng kontemporaryong isyu, ay hindi lamang nagtatapos sa pagbabasa ng mga artikulo, o panonood ng balita. Ito ay isang paglalakbay, na nangangailangan ng aktibong pakikilahok, patuloy na pagtatanong, at bukas na isipan. Sa pamamagitan nito, tayo ay nagiging mas mahusay na mamamayan. Mas mulat, mas mapanuri, at mas handang harapin ang mga hamon, ng ating nagbabagong mundo. Patuloy nating linangin ang mga kasanayang ito, upang hindi lamang tayo makasabay, kundi makapag-ambag din sa pagbuo ng isang mas makatarungan, maunlad, at mas mapayapang lipunan para sa lahat. Huwag nating hayaang maging bulag tayo, sa mga nangyayari sa ating paligid. Ang kaalaman sa mga kontemporaryong isyu, ay sandata natin laban sa kamangmangan, at kasinungalingan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.